Ayan, so once again ay magandang umaga po sa ating mga kapatid na patuloy pong nakantabay sa ating pong programa ngayon. Ayan, so chinecheck po natin yung ating audio dahil yung nakaraan po ay hindi po natin narinig, no? Wala pong audio yung ating programa. Once again, Ayan, so sigurado na po, no? magandang At umaga po sa ating mga nagkaroon po kasi ng technical difficulty yung ating pong programa nung nakaraan. check po natin yung ating audio. At least ngayon ay nakatitiyak tayo, no? So ngayon nga po ay araw ng Biyernes, May 3, no? Alas 5 po ng umaga. At purihin ng Panginoong Diyos, ang ating amang makapangyarihan sa lahat, sapagkat muli ay pinagkalooban niya tayo ng opportunity o ng privilege na magbulay-bulay at mag-aral ng kanyang banal na salita, na kung saan ay sa pamamagitan po nito ay mas lalo pong lumakas, tumatag at tayo po ay lumago sa ating pananampalataya. Gayun din naman sa pamamagitan ng programang ito ay ating inaabot, maabot ng programang ito ang marami pang bilang ng kaluluwa na makakilala sa ating Panginoon Diyos, at sa mga mananampalatayang Kristiyano ay magbigay ito ng pag-asa, ng kalakasan. Okay, so kung paano po ang ating katawan lupa ay ating pong pinapakain ng pisikal, na pangangatawan ay pinapalakas natin sa pamamagitan ng ating mga pagkain. Gayon din naman yung ating spiritual na pamumuhay ay dapat din nating palakasin sa pamamagitan ng pagkain ng spiritual na bagay. Okay? Gaya nga po ng sinabi ng ating Panginoong Hesus, hindi po lamang sa pagkain o sa tinapay na bubuhay ang tao, maging sa kanyang salita. Kaya po sa umagang ito ay samahan niyo po ako at ang ating pong paksang tatalakayin ay pinamagatan pong In Step with God, yung paglakad na kasama ang Panginoon Diyos. So yung ating pong passage ay matatagpuan po on the letter of Apostle Paul to the Ephesians. Okay, so Ephesians chapter 4 verses 1 hanggang 3. So, ating pong basahin. I, therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that you walk worthy of the vocation wherewith you are called, with all lowliness and meekness, with long-suffering, forbearing one another in love. And on the last verse, on verse 3, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Ephesians chapter 4, verse 1 to 3. May the Lord bless the reading of His Word. I am inviting everyone na tayo po ay pumikit. Sabayan niyo po ako sa panalangin. Hingin po natin ang gabay ng Holy Spirit sa pag-aaral natin ito. Ama naming makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito, Ama, ay muli kaming dumudulog sa iyong harapan. Nagpapakumbaba, Panginoon, una higit sa lahat, Panginoon, humihingi po ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga nagawang pagkakasala sa aming buhay, sa mga nagdaang araw. At gayon din, humihingi kami ng iyong patnubay, ng iyong gabay sa pamamagitan ng banal na Espiritu, na samahan mo kami, Panginoon, bigyan kami ng pangunawa sa aming pong pinag-aaralang ito, in step with God. Na Lord God, na ihanda mo yung aming isipan, gayon din naman ang aming puso sa pagtanggap ng iyong pangangaral, sa pagtutuwid, Panginoon, upang sa ganun, Panginoon, ay mas lalo kaming lumalim, maging matatag sa pananampalataya, Panginoon. Lord God, idinadalangin ko ang lahat, Panginoon, ng nakaantabay, tumututok sa programang ito, na pagpalain mo sila, Panginoon, ang aming mga kapatid, ang kasundaluhan, na nasa iba't ibang panig ng bansang Pilipinas. Gayon din, Panginoon,
yung ating mga kaibigan, ang aking mga kaibigan na nasa bayong dagat, Panginoon, na sa ang sulok man ng mundo, Panginoon, na inaabot ng programang ito, ay nawa, Panginoon, ay patuloy mo silang pagpalain, lalong-lalo na ang kanilang pananampalataya, Panginoon Diyos. Lord God, itinataboy po namin ang kapangyarihan ng demonyo, iginagapos po namin sa pangalan ni Jesucristo upang siya, Panginoon, ay hindi po makaabala o makapaggambala, Panginoon, sa pamamagitan o sa programang ito, Panginoon Diyos. Kaya din, Panginoon, patuloy kong itinataas sa iyo, nawa, Panginoon, na mangusap ka sa bawat isa sa amin. Hamunin mo kami, Panginoon. Bigyan mo kami ng pag-asa at kalakasan, Panginoon, sa pamamagitan ng pagpapahayag o pag-aaral ng salita. Nawa ito po ay maging source ng iyong blessings, Panginoon, towards other people, to those who are, Lord God, na masugid na tumututok, Panginoon. Hawakan mo ang programang ito sa mga susunod pang oras, Panginoon Diyos, at ikaw po ang mangusap sa amin. Itago mo po ang iyong lingkod sa likuran ng iyong krus. Ikaw po nawa ang maipahayag ng may buong pagmamahal, pagpapakumbaba ng buong katapatan, Panginoon. Puspusin mo ko ng iyong banal na espiritu at ikaw po ang mangusap sa aming kalagitnaan. Ang lahat ng ito'y tinadalangin namin sa ngalan ni Jesucristo. Amen. Ayan, so mga kapatid, yung ating pong pinag-aaralan sa umagang ito ay matatagpuan po natin muli sa Ephesians chapter 4, verse 1 to 3. Ano nga ba yung paglakad na kasama ang Panginoon o yung walking with God? What does it mean? So mga kapatid, yung paglakad na kasama ang Diyos, ibig sabihin pong ito ay ipinamumuhay natin o yung ating buhay ay we keep closer to God. Yan pong ibig sabihin, no? Yun nga naman, pagka tayo ay naglalakad na kasabay natin ang Diyos, ibig sabihin, we are more closer to God. It develop yung intimate fellowship, our intimate fellowship with our Heavenly Father. Yan. So once again, walking with God means living in close, intimate fellowship with our Heavenly Father. Yan. So mga kapatid, kung tayo po ay in step with our God, with our Father, we don't get ahead of the Lord. Ibig sabihin, tayo ay kasabay na naglalakad ng Panginoon side by side, we don't get ahead of the Lord. Hindi tayo nauuna, we do not rush into the ministry or other opportunity of our own timing. Ibig sabihin, ang ating hakbang ay kasabay sa paghakbang ng Panginoon Diyos. Ibig sabihin, tayo po ay naka-align sa Panginoon, sa Kanyang kalooban. Hindi po natin pinangungunahan yung kalooban ng Panginoon Diyos, bagkos kung ano yung kalooban ng Panginoon Diyos sa ating buhay, kung paano tayo tinawag ng Diyos, yun po yung ating lakad. Okay? Hindi po tayo nahuhuli. Hindi tayo nauuna. Hindi po tayo nahuhuli. No? We do not fall behind by failing to obey kung ano po yung atas ng Diyos sa atin. Kung ano po yung pinapagawa ng Diyos sa atin. Okay? So, kaya nga naman, when we walk with God, we naturally make a difference in the world simply by being who we are. Tayo bilang mga tao, hindi naman tayo supernatural being, ito pa rin tayo, na nakakilala sa Diyos. Ang kaibahan nga lamang, yung kalooban ng Diyos, yung dapat na patuloy na nag-ahari sa ating mga puso. At tayo ay lumalakad ayon sa kanyang kalooban. So, it is a close relationship with our Father that bring us joy, peace, contentment, and purpose. Okay, so yun po ang ibig sabihin ng walking in step with our Lord, with our God. So hindi po tayo nauuna, mas lalo namang hindi tayo nabibehind. Okay? Kundi sinasabayan natin yung kanyang hakbang, yung kanyang kalooban. And it give us joy. Okay? It give us joy, it give us peace, contentment, and yung purpose niya sa ating buhay. So nagkakaroon ng purpose, nagkakaroon ka ng vision sa iyong buhay. Okay? So
batiin po natin yung ating mga kapatid, si Ramos Nairi, yan, si Ramos Ryan. Okay? Gayon din naman si Sergeant Major Arturo Ins. Sergeant Major, good morning din po sa iyo. At si Sir Villamor Habien, no? si Pastor Villamor Habien, the former Sergeant Major po nung Naval Education Training Center. Gayon din po si Al Christian. Okay, Chris, Al. Maraming salamat sa iyo. Alam ko busy ka, nagpre-prepare ka because this morning we have yung mass diyan sa CRS. Okay? So, pinaalalahanan ko po yung ating mga kasama sa Civil Relations Service, ang ating pong commander, si Major General Ramon Pisagala po ay dadalo po sa pagtitipon mamaya, no? Sa pagtitipon sa ating pong mass na gaganapin diyan sa Bulwagan Flores. So, lahat po no ay in-encourage o inaanyayahang dumalo, right? So gayon din man, nais ko ring batiin po yung mga estudyante po ng Back to Basic o yung mga nag-RRT dyan sa General Headquarters of the Armed Forces of the Philippines. Gawa nga po, ako po ay naanyayahan ngayong araw na ito na magturo sa kanila ng map reading and land navigation. So mamaya po, magkikita-kita po tayo after nitong programang ito. Okay, so sa ating mga kaibigan dyan, na patuloy pong sumusubaybay, nakatunghay po sa ating palatuntunan, sa palatuntunan o programa ng ating Diyos, mangyari po lamang na paki-like and share po ito para po mas marami pa pong maabot ang programang ito ng Diyos. So again, back tayo dun sa ating pinag-aaralan, In Step with God. So sa ating pambungad, naalaman natin na ang paglakad na kasama ang Panginoon Diyos ay ibig sabihin po ay tayo po ay kasamang lumalakad ng Panginoon sang-ayon sa kanyang kalooban. Hindi po tayo nagraras, hindi po tayo nangunguna o pinangungunahan natin ng Panginoon Diyos o dumidiskarte sa ating buhay, pananampalataya, bagkos kung ano yung kalooban ng Panginoon, yun po ang nasusunod sa buhay natin. At hindi naman din po tayo nabibehind. Ano? We do not fail in step. Ano? Bagkus ay sabay tayo sa kalooban ng Panginoon Diyos. And it give us joy, it give us peace, and it give us contentment as well a purpose in life. So, again, ano nga ba o paano nga ba lumakad na kasama ang Diyos? So, at sa ating pong passage on Ephesians chapter 4 verse 1 to 3, ating pong natunghayan na si Apostol Pablo ay namamanhik po sa bawat isa na tayo po ay lumakad sang-ayon sa pagkakatawag sa atin, to walk in a manner worthy of the calling our calling with which you have been called. So he is imploring the Christian community on his time to walk in a manner worthy of the calling which they have been called. So, the Bible always uses this phrase to describe that the life of the Christians, of the believers who have an intimate friendship with God is characterized by His divine guidance. So, yun po, sang-ayon sa Genesis chapter 3, verse 8, so, ito po, characterized, which is characterized by divine guidance. Ibig sabihin, yung ating paglakad ay sang-ayon sa gabay ng banal na Espiritu. Gayon din naman, pagdating po sa New Testament, ay ito po ay with the guidance again of the Holy Spirit. Yan. So, lagi po nating i-invoke yung Holy Spirit sa ating buhay na gabayan tayo sa lahat ng bagay. Okay? So, God calls every person to four things. Kung paano tayo tinawag ng Diyos. Bakit nga ba tayo tinawag ng Diyos? At paano tayo tinawag ng Diyos? Una, tinawag tayo ng Diyos pamamagitan ng kanyang salita para sa kaligtasan. Sapagkat it is the desire of the Lord that each person na sumampalataya sa Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas. So, the Lord Jesus Christ allow its believers or its individual to realize their need sa kaligtasan.
to realize their need for the Lord Jesus Christ, ano? To realize their need for Him and want to have their lives changed. So, ang Panginoong Jesucristo po, no, hinandog niya yung kanyang sarili. Siya lamang po yung may karapatan na magbigay ng kanyang buhay at kumuha nito, no? Gayon po ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga naman, nung siya ay namatay, ay hindi po siya nanatili doon sa kanyang libingan. Bagkus pagkaraan po ng ikatlong araw ay our God is risen from the dead. Ano? So, ang ating Panginoong Jesucristo ay buhay, purihin ng Diyos. So, yung kanyang kamatayan, yung kapaghahandog ng kanyang buhay para tayo po ay maligtas sapagkat He want everyone, ano, na maligtas, to have faith, ano, na makakilala sa Kanya. Kaya nga po may mga pangangaral na tulad nito. At yan ay sa pamamagitan po ng pananampalataya ng buong puso po sa ating Panginoong Jesucristo, yung kaligtasan. Kung kaya nga po, meron pong pagpapahayag ng Ebanghelyo at kung bakit meron pong tinatawag na commission, ano? Yung the Great Commission that every Christian ought to share the Word of God. So, tayo ay tinawag ng Panginoon, una, para sa kaligtasan. Ikalawa, to sanctify, for sanctification. Tayo po ay niligtas ng Diyos and we have been set apart, ano, for the purpose of God. Tinawag tayo ng Diyos mula sa kapangyarihan ng kasalanan patungo po sa ilaw ni Kristo. Okay? He set us apart for the purpose. Ano? Kaya po tayo niligtas ng Diyos. Ano? Ibig sabihin po ng paglakad, ang unang kadahilanan nito ay tinawag tayo ng Diyos ayon sa kanyang kalooban, sa kanyang plano sa ating buhay. Una, para tayo ay iligtas. Ikalawa, to sanctify us, to set us apart. Ikatlo, for service. Okay? So, tayo po, tinawag ng Diyos for the service. The Lord Jesus Christ has called each of the believer to serve Him in some passion or in their entire lives. So, sabi ng Panginoon po sa John chapter 10, nakikilala ko ang aking mga tupa at nakikilala nila ang aking tinig at dinirinig nila ako. Okay? So, ibig sabihin po, pag ang Panginoon Diyos po, ang salita ng Diyos, ay nakapakinig kayo ng salita ng Panginoong Diyos at kayo po ay nakonvict ng Holy Spirit, kayo po ay tumatalima po sa panawagan ng kaligtasan. Kaya nga mga kapatid, kung ikaw ay bago sa programang ito, at iyong narinig ang pangangaral na ito at nangungusap sa iyo ang Panginoon Diyos, pero inignore mo lang, inignore mo lang ang panawagan ng Holy Spirit, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon Diyos, you are already condemned. Right? So, hindi ko po sinasabi na dapat ay makonvert ka sa pamamagitan ko, kundi kung narinig mo ang pangangaral na to and yet you ignore, you are already condemned. Because those who are believed sa salita ng Panginoon Diyos, sa ating Panginoong Jesucristo, hindi po kay Brother Ariel, kundi sa ating Panginoong Jesucristo, at ikaw ay sumunod, nakumbik ka ng Holy Spirit, kumakatok sa iyo na parbagang nangungusap, at ikaw ay tumugon, you have been saved, you have been called by God for the purpose. And that is for you to be saved and to be set apart and also to be commissioned into the service. The Lord has called each of the believer to serve Him in some passion in their entire lives. Ikaapat po, accountability. So, everyone, tayo po, pagdating po ng Panginoon, bago po yung dakilang paghuhukom, ay we will stand before the Lord Jesus Christ on His judgment seat. Ibig sabihin po, ito po ay tulad po nung tinatawag natin na awarding ceremony. We will hold accountability. So those na lumakad sa kalooban ng Panginoon Diyos ng may buong katapatan, they will receive their award. Merong awarding ceremony yan, parang commencement exercise, first honor, second honor, third honor. So, andun po yung pagpuputong sa atin ng iba't ibang uri ng corona, the crown of life, the crown of righteousness, yun po, yung time na yon. So, una, God has called us to be saved, and God has called us to be sanctified, or to sanctify, to set apart, and also He called us
in the service, no? To be commissioned in the service, divine commission, no? Sa ating lahat. And with that, we are held accountability. But again, kung ikaw po ay nakapakinig at bago ka lamang napadaan sa aking Facebook page at kinakausap ka ng Panginoon, kapatid, ikaw ay tinatawag ng Diyos. At huwag ka nang At ang kailangan mo lang naman ay pananampalataya. No? Na ikaw ay magkaroon ng pananampalataya sa iyong buhay. Na ibig sabihin ng pananampalataya ay pagtalikod mo sa iyong dating buhay. No? Yung pag-repent. Okay? Ibig sabihin po ng pag-repent ay yung inaamin mo na ikaw ay isang taong makasalanan. Because lahat naman tayo ay makasalanan. Na tinatanggap mo yung ginawang sakripisyo ng Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo para sa iyong kaligtasan, na ikaw ay sumasampalataya, na siya ay namatay para sa katubusan ng iyong kasalanan at muling nabuhay, at sasampalataya ka sa iyong puso ng buong kaluluwa. Ang sabi ng Panginoong Diyos, ikaw ay maliligtas. Kaya kung kinakausap ka ng Diyos, ay agad kang tumalima, sapagkat ang banal na Espiritu ay siyang nangungusap sa iyo. Okay, so what does a worthy Christian walk look like? Ano nga ba? At paano nga ba yung paglakad natin sa Panginoon? What does it look like? So, brother and sister, mga katropa natin dyan, in step with God, it requires that we faithfully read the Bible, obey Him, and believe in His promises. Yun po pala yung paglakad sa Panginoon Diyos. Because you cannot save. You cannot claim that you are a Christian and yet you are not following His teaching. Okay? Kaya nga po tayo tinawag na Christian sapagkat kaisa tayo ni Kristo. Mga mananampalataya, mga disipulo, mga tagasunod. So wala naman sigurong tagasunod na hindi sumusunod sa aral ni Kristo. Kaya po tayo tinawag na Christian kung mababasa po natin yan in the book of Acts. Anyway, maraming salamat po kay Ma'am Marivic Aglase from USA. Gayon din naman ang pinakamagandang anak sa ibabaw ng mundo, si Krisha May. At gayon din kay Ma'am Annalisa Butak, nakabalik ka na ba ng US o nasa Korea ka pa rin? At si Dr. Alan Sir Mendoza, sir, siya po ay nanonood ngayon, si Dr. Alan Mendoza, isang napakahusay na dentist. Doktor, siya ay nakasama ko nung ako ay nasa 1st Scout Ranger Regiment. Gayon din naman ang aking classmate, ang aking batching, si Richard Telmo. Ayan, dumarami po yung ating mga tagasunod, yung mga nagda-drop ng kanilang message, and it really encouraged me, mga kapatid, mga katropa. Ito yung nag-encourage sa akin to pursue, to strive hard, hindi para maging famous o makilala tayo, kundi ang makilala ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ako po mga kapatid ay on my part, it is a great privilege on my part, sapagkat ako ay isa ding makasalanan na kinahabagan lamang ng Diyos, na binago ng Diyos. At ito pong pagpapahayag ng kanyang salita, ito pong pangangaral na to, it's my way of paying back ang Panginoon. Sapagkat as a Christian, we have to walk in step with God, Niligtas niya po tayo. God has set us apart. God has sanctified us. And that is to serve Him. To serve the risen Savior. Okay? To serve the King of Kings. The Lord of Lords. The Host of Hosts. Kaya ito po ay paying back. Hindi po dahil sa gusto ko itong gawin, kundi ito ang gusto at pinapagawa ng Diyos sa aking buhay, sa ating pong lahat. Kaya maraming salamat po sa inyo. Just like and share lamang po ito para sa ganun po nagkakaroon po kayo ng part sa ministry ng ating Diyos. Though hindi man kayo nakapagpahayag, sa pamamagitan po ng pag-share nito, ay maabot po yung mas maraming bilang. Yan, okay? So, patuloy po tayo sa ating pong ginagawa, mga kapatid. So, keeping in step with God, it requires that we faithfully read the Bible, obey God, and believe on His promises. As a result, our lives will be characterized by love, wisdom, faith, and transparency. We, as a human being, or as a Christian, should be able to see the Lord through us. So yung mga tao, they will be able to see God in our life. Pagka tayo po ay lumakad sa kalooban ng Diyos,
nagmamanifest, nagre-reflect, nagraradiate ang Panginoong Hesukristo sa buhay natin. Nakakalungkod mga kapatid if we claim that we are Christian and yet hindi nakikita sa buhay natin si Kristo. No? Tayo ay religious na tao pero hindi natin ipinamumuhay si Kristo. That is in vain. Okay? So, tayong mga Kristiyano dapat nakikita sa buhay natin si Kristo. Sa pananalita, sa kilos, no? Sa pagiging faithful natin sa lahat ng bagay na ginagawa natin. It characterizes love, wisdom, faith, and transparency. So, people around us should be able to see the Lord through us. In other words, the way we treat our families, our friends, co-workers, and even strangers na nasasalubong natin, mga iba't ibang tao sa buhay na dumadaan sa buhay natin, ay makita nila si Kristo sa buhay natin and therefore they will be inspired in our lives. Kaya po mga kapatid, iba po yung pagiging religious sa pagiging spiritual. So, ang layunin ng Panginoon Diyos ay lumakad tayo sa kabanalan, sa pangunguna ng banal na Espiritu, and that is to live a holy life. Okay? So, we cannot say that we are Christian and yet andun pa po yung mga vices natin. Pero maraming tao nagsasabi sa akin, nahihirapan silang tanggalin. Ako po, dinanas ko din yan. Parehas lang po tayo nung panahon. Pero pag isinuko mo talaga sa Diyos yan, God will make a way. Siya ang magbabago sa atin. Ang kailangan lang, hands up, Lord, hindi ko na kaya ito. Patuloy pa rin akong bumabalik sa aking dating buhay. Pero nais kong sumunod sa iyo, Panginoon. Tulungan mo ko, pagharian mo ko. Totally surrender your life. Ibig sabihin ng surrender your life, you are no longer na dapat masunod sa buhay mo kundi ang kalooban ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga po ang sabi niya, sabi ni Apostol Pablo in Galatians 2:20, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but it is the Lord that liveth in me. Yung Panginoon Diyos na ang nakikita, naghahari sa buhay natin. Ang tanong mga kapatid, sino ba ang nakaupo sa trono diyan sa puso mo? Ayan, ikaw ba o ang Panginoon Diyos? Okay? Remember, nung tayo ay nakipag-isa sa kay Kristo, ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, Behold, all things becomes new. Tayo po ay bagong nilalang na ng Panginoong Kristo, and in fact, based according to Ephesians, we have been sealed with the Holy Spirit and God resides in our heart. Ang tanong, siya ba talaga yung nakaupo sa puso mo? Kung hindi pa, ikaw pa rin. Kung ganoon, kapatid, it is the right time that you surrender sa ating Panginoon at anyayahan mo siya sa iyong puso. Okay? Because walking in step with God means totally surrendering our life. So, we have to choose to live in agreement with the Lord. Na ibig sabihin, Lord, I'm here. I surrender. I repent from all of my sin. Cleanse me from all of my unrighteousness and wickedness. And you will be my God and my Savior, my Lord. Let the Holy Spirit teach me na sumunod sa iyong kalooban. So, mean to say, walking in step with God, first foremost na dapat natin gawin is to live in agreement with the Lord and that let God be the center of our lives. Okay? That means that we recognize that we need God. We need Him. We need His guidance. Mean to say, surrendering everything, your will, your emotion, your thoughts, and even your plans in your life. You surrender everything in God and begin its morning by praying, Father, I want you to have you in my life today. Okay? That guide me in everything that na plano ko sa buhay ko. In every step, no matter where you lead me or what you ask me to do, I will follow you. So, ang tao po na nakipag-isa kay Kristo, lumalakad sa kanyang hakbang is fully committed to God and will not be able to walk in step with Him and will be able to walk in step with Him all the way, all the days of his life. Yan po, Una, ang paglakad sa Panginoon, dapat po ay totally surrender our lives sa Panginoon Diyos. Okay? So, patuloy po tayong
makinig at like and share po itong ating programa, no, para mas marami pa tayong maabot. Okay, si Manong Robert Salvador from USA, ano? Manong, kumusta na lamang po dyan, ano, sa ating mga kila Manang, kila Kuya, at maraming salamat. Itong pamilya nila Kuya Robert Salvador ay sila po yung ating foster parents, ano, foster family nung tayo po ay unang nakatuntong sa USA. Nung ako po ay nag-undergo ng US Army Ranger, ano? Sila po yung tumulong sa atin, umampon, yung ating foster family doon. Sila Manong Robert Salvador Tumpalan. Yan, sila po yung kami po ay nag-undergo ng US Army Ranger ni Colonel Santander. Yan. At nung iba pang Pilipino. Kaya kuya, mabuhay ka, no? So maraming salamat sa iyong pakikinig. So again, dapat we have to totally surrender our lives, our thought, our emotions, everything, even our plan, i-surrender natin sa Panginoon. Ikalawa, yung sensitivity. Means to say, gaya ng sinabi ko kanina, yung nararamdaman mo, nangungusap sa iyo ang Holy Spirit, nangungusap sa iyo ang Diyos. Yan yung sensitivity, no? Listening to the Lord is a vital part of enjoying intimate fellowship with Him throughout the day. No? Meron kang fellowship sa Panginoon. Gaya nga na sinabi ko kanina, unahin mo sa pananalangin. Ikalawa, sa pagbubulay-bulay ng kanyang salita. At eto na po yun. Ano? Eto na po yun. Total package na itong ating programa, itong programa ng Diyos. Ikaw ay nakinig, ikaw ay nakantabay dito. Tayo po ay nagbasa ng salita ng Diyos. Tayo po ay nagbe-meditate, nag-aaral, at tayo ay nagpasimula sa panalangin. Okay? So, kung ito ay ginagawa mo araw-araw, kasama ko, kasama ng ilan, we are sure na we are walking in step with God. Hindi man ganun kadali ang ating paglago, at least meron tayong sinimulan at tatapusin ng Diyos sa buhay natin. Okay? Sensitivity is an ability to hear His voice. This is an absolute and essential for our Christian life. Ano? Yung pakikinig ng kanyang salita. Because dapat yung ating prayer, our prayer, and even sa lahat, ano, na tayo po ay lumago sa aning pananampalataya. Ito ay sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Panginoon Diyos. Okay? So, sensitivity means to say, ano ba yung gusto ng Diyos na matutunan mo ngayong araw na to? At yan, yung ikaw ay mayroong matututunan sa pamamagitan ng pakikinig, ng pangangaral, sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang salita. Ibig sabihin, sensitivity, ano yung gusto o pinapaabot sa iyo ng Diyos sa mga oras na ito ngayon, sa pamamagitan ng programang ito. Next is scripture. So, sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang salita, ano, ng pag-aaral, sabi nga na Joshua 1:8, that this book of the law shall meditate day and night, ano? Ibig sabihin, araw-araw nagme-meditate tayo. It will not depart from our lips, no? Araw-araw ay nagme-meditate tayo sa salita ng Diyos. Araw-araw, ibig sabihin araw at gabi. Upang sa ganon, sa pamamagitan nito ay malaman natin at sumunod tayo sa mga nakasulat dito na pinapagawa ng Diyos sa atin. At sa pamamagitan noon ay tayo ay pagtatagumpayin at pagpapalain ng ating Diyos, ano? So, we can also learn from the life of Jesus through reading the Holy Bible. So, the Father led Him to those who were in need. Kaya nga po sabi niya, no, at ang Panginoong Jesucristo na parito sa lupa para sa kanyang mga tupa. So, pag narinig ng tupa yung boses ng pastol, ano, tumatakbo sila papunta sa kanilang pastol. So, ang ating pong dakilang pastol ay ang ating Panginoong Jesucristo. So pag narinig natin ng kanyang boses at tayo tumalima, therefore, we are the sheep of God. Pero kung hindi ka sumatalima sa panawagan ng Diyos ngayon, ang tanong kapatid, ikaw ba ay tupa ng Diyos o ikaw ay isang uri ng kambing? Pero kung ikaw ay nakatabay dito sa ating palatuntunan ito, malamang ikaw ay tupa ng Diyos sapagkat naririnig mo ang kanyang tinig. Okay? So sa aking high school friend, si Robin Astihada, siya po ay nakikinig ngayon. Ikaw pa ay nasa barko ngayon kapatid, nasa ibang bansa. Ingat ka kung saan ka man naroon, ano? Pagpalain ka ng ating butihing may kapal. Yan. So again, sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang
salita. Also, supplication. Okay? So, una, balikan natin, how do we walk in step with God? Una, dapat ay magkaroon tayo ng buhay na isinuko sa Diyos, sensitivity, nangungusap ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng pangangaral na ito. Ano ba yung pinapagawa sa iyo ng Diyos? At also, malalaman mo yan sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang salita, pagbabasa ng Bible, o kaya pakikinig sa programang ito. And then we have the supplication. Okay? So, passionate and specific prayer is essential to walking with God. Kaya tayo po ay tinuruan ng ating Panginoong Hesukristo kung paano manalangin. Kaya nga itinuro niya po sa kanyang mga alagad, na ang ibon ay hindi nagpapagal, hindi nagtatanim, and yet, hindi nagkukulang ang Diyos, pinapakain sila. How much more tayo na iniligtas ng Diyos? Hindi niya tayo pagkukulangin because His grace is sufficient for everything that we need. So, but God teach His disciple to pray. Sabi nga niya, nung siya inanalangin at Gethsemane Garden, sabi niya sa kanya mga alagad, magpuyat kayo, manalangin kayo. Because the spirit is willing, but the flesh is weak. So, dahil mahina ang ating katawan, we are prone to temptations, ay kailangan manalangin tayo. Specific prayer. Kaya nga tinuruan niya tayo nung the Lord's Prayer, kung tawagin nila. Pero kung titingnan po natin, hindi naman po sa lahat ng pagkakataon ay the Lord's Prayer yung ating inuusal. Gaya po nung panimula ng ating pag-aaral, we ask for divine guidance of the Holy Spirit. Pag tayo po ay kakain, hindi naman po dapat the Lord's Prayer yung ating uusalin. Pagkus po yung the Lord's Prayer, it is a template po ng pananalangin. Meron po siyang first, Our Father in Heaven. Ibig sabihin, that is a form of adoration. Okay? Ng pagpupuri sa Panginoon. Tapos, letter C, napatawarin mo kami, forgive us from all of our sin. Means to say that is confession. And pagpapasalamat sa lahat ng ginawa. That is thanksgiving, supplication, and intercession. So yung prayer po, mayroon pong tinatawag na ACT, ACTS. Okay? So ACTS po, tandaan nyo po, ganyan po ang panalangin. Una, we praise the Lord, adoration, we confess our sin, sapagkat sabi ng Bible, if you do not confess your sin, the Lord will not hear our prayer. Okay? Because God is holy, therefore we must be holy and we must confess our sin before coming sa ating Panginoon. Okay? So, confession, then always thanksgiving and supplication, intercession for the needs, for your needs and for the needs of others. We invoke God. Right? So, yan po yung pananalangin, mga kapatid. At darating pong araw, tayo po mag-aaral sa pananalangin, kung paano manalangin. But, again, supplication. Ibig sabihin, if we have that passion, that specific prayer, which is essential sa ating buhay, dapat lagi natin pinanalangin yun, lalo na yung kung saan tayo mahina, patuloy natin pinapanalangin yun. We ask for divine guidance and yung paggabay sa atin ng Panginoon. So, a person who is building an intimate relations with our Father must talk to Him. So, paano masasabi that we have intimate relationship sa Panginoon? We always pray. We always ask. We always talk with our Father in heaven. Brother and sister, di ba napakasarap nun? Tumatawag kang Ama sa ating Diyos na dakila, na siyang may lalang ng lahat ng bagay. Paano ka makakatawag ng Father sa isang tao o sa Diyos kung wala kang relasyon? So it is really a great privilege for us to call Father, and that is because of the Lord Jesus Christ, who is our high priest, who is our mediator, ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya, kung tayo pupunta sa ating presidente, kailangan mo pang makipag-schedule. Hindi ka kaagad makakadiretso sa ating Pangulo. Ang dami kang layer of security na dadaanan. Pero itong ating Diyos, na through the Lord Jesus Christ as our high priest, as our mediator to Father, ay diretso tayong nakakapanalangin. Bakit hindi po natin i-grab yung opportunity na to? This is a great privilege for us as a believer, as a Christian. And therefore, if we have that intimate relationship with God, it involves yung tinatawag na pakikipag-usap sa Kanya, communicate sa Kanya, and that is true prayer. True prayer. It
is an important sa anak ng Diyos for our Lord Jesus Christ to connect with our God, ano? And that is through prayer. Ano? So mga kapatid, ano? So panalangin. And also self-denial, okay? Yung ano bang ibig sabihin ng self-denial? So kung gusto nating sumunod sa ating Panginoon Diyos in step with God, ang sabi niya, you have to carry your cross and deny yourself. Ibig sabihin, hindi na dapat yung gusto mong mangyari ang siyang masunod sa buhay mo. Hindi na yung ikaw, kundi ang Panginoon Diyos na dapat ang nasusunod sa ating buhay. Ano? We put yung will ng Panginoon ahead of us instead of our will. And that is denying yourself. Ano? If we want to follow the Lord Jesus Christ, we have to carry our cross every day and deny ourselves. Yan po ang ibig sabihin nun. Ano? Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, on Galatians 2:20 again, I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live, but it is the Lord Jesus Christ who lives in me. So, tayong mga Kristiyano, kung tunay na sinuko natin ang ating buhay, ay hindi na ikaw yung nabubuhay sa sarili mo, kundi ang Diyos na. Ibig sabihin, siya ang nasusunod, naghahari sa ating buhay. Of course, ito po, ano, paulit-ulit, yung service. Okay? Sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, no? Ang ating Panginoong Jesucristo, hindi siya naparito sa lupa para pagsilbihan, kundi magsilbi. Sapagkat ang kanyang buhay, ang kanyang layunin, ay ang kanyang buhay, ang kanyang kamatayan, ay it served as a ransom, ano? For our sin. Ibig sabihin, para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Ano? Ibig sabihin, naparito si Kristo para maglingkod, para sa may mga sakit, para sa mga makasalanan. And that is to ransom us. Ano? According to Mark chapter 10, verse 45. So, the Lord Jesus Christ gave Himself at the cross of Calvary to save us sinners like me and like you. Okay? So if we want to walk in step with God, we must be readily available when God called us into service. So there we have it, mga kapatid, ano? So ating pinag-aralan, in step with God. Ibig sabihin nito, walking with God. Ibig sabihin, sabi po ng Ephesians chapter 4, verse 1-3, dapat tayo na tinawag ng Diyos ay ipamuhay natin. Lumakad tayo sa kalooban ng Diyos. Kung paano tayo tinawag ng Diyos sa ating bukasyon, kung saan tinawag tayo, dapat lumakad tayo ng may kababaan, na may pagpapakumbaba, na may pagtitiis, and forbearing one another in love. Pagsisikapan natin na tayo po to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. So mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pag-antabay kay Sir Albian Lakasaka. Sir, magandang umaga po. Lolo, ayan, si Lolo Lakasaka. Ayan, nasa Port Magsaysay po siya, nakatira sa Nueva Ecija. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. So mga kapatid, maraming salamat po, gaya po ng sinabi ko, ay like and share po ninyo ang programang ito, ang programa po ng ating Panginoon Diyos, para mas lalo pa pong maraming makakilala sa ating Diyos, marami pa pong maabot ang programang ito. Okay? So sa pamamagitan po nun, ay nakakatulong po tayo sa paglawak ng ministry ng Panginoon sa mundo, sapagkat yung pangako ng Diyos, pag naabot na yung mga tao sa apat na sulok ng mundong ito, ay muli siyang babalik para kunin tayo. So if we really love the Lord na magbalik na, gawin natin yung ating part as a Christian, as followers of the Lord Jesus Christ. And that is to share the word. So kung hindi ka man makapagturo, hindi ka man makapag-preach, mano man lamang sa pag-share mo ng programang ito, para sa mga kaibigan mo ay makakilala sila sa Diyos sa pamamagitan ng pakikinig ng programa o palatuntunan ng Diyos. So muli, ito po ang inyong kapatid sa pananampalataya, Brother Ariel, nagsasabing, pagpalain tayo ng Diyos, lumakad tayo sa kalooban ng Diyos. Okay? So God bless everyone. Good morning. Yan.